Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Norlisa Sugay, shoutout kay Jay Ilacas, shoutout kay Fernando Jimeno, shoutout kay Alberton Talilian. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, 3 video po araw-araw ang i-upload natin. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Samantala sa kabilang panig, si Daryl at Lynn ay patuloy parents sa paglipad upang pumunta sa sagradong harang. Miss Lynn, hindi ko na talaga kaya. Iwanan mo na lang muna ako dito. Nais ko muna magpahinga, baka ikamatay ko kapag pinilit ko pang lumipad. Sabi ni Daryl. Hindi talaga pagod si Daryl sa mga oras na ito. Nais niya lang malaman o makita ang magiging reaksyon ni Lynn. Nang marinig ito ni Lynn, ito ay napahinto. Malapit na tayo, Vin. Natatanaw ko na ang sagradong harang. Ilang oras na lang nandoon na tayo, kaya pilitin mo na lang muna. Sabi ni Lynn kay Daryl. Nang marinig ito ni Daryl, ito ay napabulong. Napakalupit talaga ng pag-uugali nitong si Miss Lynn. Nakakahit na sabihin ko na nais ko muna magpahinga, hindi pa niya naisip ang aking kalagayan. Maya-maya nagsalita si Daryl. Miss Lynn, maaari mo na muna ako iwan. Upang pumunta ka na sa lugar ng sagradong harang. Hindi ko na talaga kaya. Ang mukha ni Daryl ay nagpakita na pagod na talaga. Ngunit ito ay nagpapanggap lamang kay Lynn. Nang marinig nito ni Lynn, ito ay medyo naaawa may Daryl. Vin, kung pwede lang kita iwanan sa lugar na ito, ginawa ko na. Ngunit mapanganib para sa iyo ang maiwan sa lugar na ito. Lalo na kung ikaw ay tutungo sa baba ng mag-isa ka lang. Sabi ni Lynn. Nang marinig ito ni Daryl, ang kanyang tenga ay medyo lumaki. Tama ba ang aking narinig? Ang kanyang tono ng pananalita ngayon ay napakamahinahon. At tipong siya ay nag-aalala sa akin. Medyo mali pala ang aking naiisip. Hindi pala talaga masama ang ugali nito ni Miss Lynn. Bulong ni Daryl sa kanyang sarili. Maya-maya nagsalita ulit si Lynn. Vin, konting tiis na lang. At si Lynn ay may biglang naisip. Hahawakan ko ba ang kamay nito ni Vin, upang mag-abayan siya sa paglipad? Hindi naman siguro isang trick ito. Dahil ramdam ko din ang kanyang pagod sa mga oras na ito. Ilang oras na kaming nalipad ng tuloy-tuloy. Sa kanyang katayuan bilang isang normal na tao. Makakaramdam talaga ito ng pagod. Siguro nga hindi ito siyang trick para mahawakan niya ang aking kamay. Bahala na. Nagpas siya si Lynn na hawakan ang kamay na ni Daryl. Halika na Vin, gagabayan na lang kita sa paglipad, para mabilis din tayo makarating sa sagradong harang. Konting tiis na lang, malapit na tayo. Lumapit ng bahagya si Lynn kay Daryl at inaabot ang kanyang magandang kamay kay Daryl. Nang makita at marinig ni Daryl ang mga sinabi ni Lynn, ito ay lubos na nabigla. Ano, nais ni Miss Lynn na ako ay gabayan sa paglipad? At sabay tingin ni Daryl sa kamay ni Lynn. At ngayon inaabot niya ang kanyang kamay upang ito ay aking hawakan. Labis ang saya ni Daryl sa mga oras na ito. At hindi ito nagpapahalata na ito ay masaya. Maya-maya, nagsalita si Daryl. Miss Lynn, salamat ngunit okay lang ako. Nakakahiya sa'yo na hawakan ko ang iyong kamay. Sabi ni Daryl sa mahinang tono. Nang marinig ito ni Lynn, ito ay nagsalita. Huwag ka na mahiya. Nais ko lang makarating na tayo roon sa sagradong harang. Tingin ko naman sasabi ka ng totoo na ikaw ay pagod na. At sana lang hindi ito isang trick. Nang marinig ito ni Daryl, medyo nahabag siya. Nako, tama ba itong ginagawa ko? Niloloko ko na naman ang babaeng ito, alam ko naman talaga na may malambot itong pag-uugali. Kaya dahil din sa akin kaya ito ay masungit, dahil sa mga pinaggagawa ko sa kanyang kalokohan. Ngunit ngayon nais niya talaga hawakan ko ang kanyang mga kamay.
Nang makita ni Lin, na may pagdadalawang isip si Daryl. Mabilis na hinawakan ni Lin ang kamay ni Daryl. Huwag ka na mag-isip pa, halika na, tumungo na tayo roon. Sabi ni Lin. Nang maramdaman ni Daryl ang malambot na kamay ni Lin. Ito ay napamura sa kanyang isip. Ang kanyang kamay ay kasing lambot talaga ng isang bulak. At ang mukha ni Daryl ay medyo namula. Nang mapansin ni Lin ang pagpula ng mukha ni Daryl, nito ay tumawa. Haha, ano ang nangyayari sa iyo? Hinawakan ko lang ang kamay mo. Huminahon ka, Vin. Baka mahimatay ka at malaglag ka sa baba, hindi kita sasambutan. Sabi ni Lin ng mapang-asar. Nang marinig ito ni Daryl, agad bumalik ang kanyang ulirat. At ito ay nagsalita. Miss Lin, may sinasabi ka ba? Sabi ni Daryl. Nang marinig ito ni Lin, ito ay sumagot. Wala, halika na. Hinayla ni Lin ang kamay ni Daryl at tumuloy na ang dalawa sa paglipad. Dahil sa paghawak ni Lin sa kamay ni Daryl, ang kanilang bilis ay medyo bumilis kaysa kanina. Sa kabilang panig, sila General Allen at Charlie ay malapit na din sa kaharian ng mga demonyo. Maya-maya nagsalita si General Allen. Nais ko palang malaman kung ano ang pangalan mo. Ano ang gusto mong itawag ko sa iyo? Sabi ni General Allen kay Charlie. Nang marinig ito ni Charlie, ito ay sumagot agad. Master, paumanhin hindi ko nagawang magpakilala sa iyo. Ako nga pala si Charlie. Charlie na lang ang itawag mo sa akin, Master. Nang marinig ito ni General Allen, ito ay medyo natuwa. Masyado kang formal sa akin. Ngunit nais ko na ganyan ka. Oo, para kay General Allen masarap sa pakiramdam na tawaging siyang Master, at ito ay napapansin din ni Charlie kaya sinasamantala niya ito. Tuso talaga itong si Charlie, alam niyang makukuha niya ang loob ng General na ito sa pagiging magalang nito sa kanya, at sa pagtawag lagi na Master. Maya-maya nagsalita ulit si General Allen at sinabi, kung ganon Charlie, malapit na tayo sa kaharian ng aming lahing demonyo. Ihanda mo na ang iyong sarili. Paalala ko lang sa iyo. Kapag kausap mo ang haring demonyo, huwag na huwag kang titingin sa mga mata nito. Dahil kapag ginawa mo ito, ikaw ay masusunog. Walang sino man ang kumakausap sa hari ng demonyo na nakatingin sa mga mata nito. Nauunawaan mo ba, Charlie? Sabi ni General Allen. Oo, tama nga si General Allen. Ang mga mata ng haring demonyo ay nagtataglay ng spiritual. Nagtataglay ng sobrang lakas na apoy. Na kung titingin ka pa lang dito, ikaw ay makakaramdam na ng init sa iyong katawan na para bang ikaw ay sinusunog sa malakas na apoy. Nang marinig ito ni Charlie, ito ay nakaramdam ng takot. Nako, malapit na nga kami sa kanilang kaharian. At sa tingin ko hindi ko kayang humarap sa hari ng mga demonyo. Dahil kung iisipin ko pa lang ang mga pangyayari na iyon, ako ay halos mahimatay na. Ang haring demonyo ay may masamang pag-uugali, na magkamali lang ako ng kahit isang salita sigurado ako ay masasawi. Bulong ni Charlie sa kanyang isip. Nang mapansin ang pag-alala ni Charlie ni General Allen, ito ay nagsalita, lakasan mo lang ang loob mo. Huwag kang magpapakita ng takot sa hari ng mga demonyo kung nais mo tanggapin ka nito bilang iisa sa amin. Kaya gawin mo lahat upang mawala ang takot sa puso mo. Sabi ni General Allen kay Charlie upang palakasin ang loob nito. Nang marinig ito ni Charlie, medyo uminahon siya. Tama nga si General Allen. Kailangan ko maging matatag at matapang sa harap ng hari ng mga demonyo. Upang ako ay matanggap niya sa kanilang lahi. At kapag nangyari iyon, makakapaghigantay na rin ako sa mga lahing elf na iyon. Sabi ni Charlie na may galit sa kanyang puso. Maya-maya ito ay nagsalita. Tama ka nga, Master. Kailangan ko lakasan ang aking loob. Salamat sa pagpapalakas ng aking loob. Sabi Charlie. Nang marinig nito ni General Allen, ito ay natuwa at sinabi, nandito na tayo sa aming kaharian. Lakasan mo lang ang loob mo, wag na wag kang magpapakita ng konting takot kapag kaharap mo na ang haring demonyo. Kung nais mo talaga maging isa sa amin, isipin mo ang mga nilalang na nakapagbigay sama ng loob mo, at ang mga sumakit sa iyo. Upang ang galit sa iyong puso ay mas lalong maglihab, sabi ni General Allen. Si Charlie ay hindi umiimik sa mga oras na ito. Masyado siyang focus sa pwedeng mangyari. Ang kanyang galit sa kanyang puso ay labis-labis ang kanyang nararamdaman. Nang mapansin ito ni General Allen ang spiritual na lakas ni Charlie dahil sa galit, ito ay pumalakpak. Mahusay, ganyan nga Charlie. Sumunod ka sa akin, tayo nang papasok sa aming kaharian. Nang makapasok na ang dalawa,
Sa hindi kalayuan, nakita ito nila General Denki at General Cassandra. Nandito na pala si General Allen, General Cassandra, sabi ni General Denki. Ngunit sino ang kasama niya? Bakit siyang may kasamang ibang nilalang sa ating kaharian, at ito ay nagmula sa lahi ng mga elf? Sabi ni General Denki, bawal na bawal sa ating kaharian na magdala ng ibang nilalang o makapasok sa loob ng ating kaharian. Sabi ni General Denki sa galit na tono. Oo, lubos na pinagbabawal ang magdala o magpapasok ng ibang nilalang sa kaharian ng mga demonyo dahil sa kanilang isip maaari itong makakuha ng impormasyon laban sa kanila. At kapag ikaw ay nakapasok na sa loob ng kaharian kung ibang nilalang ka, hindi ka na makakalabas dito. At ang iyong sarili ay makukulong sa death chamber. Tulad nila Dax at Chester. Sila ay nakulong sa lugar ng mga demonyo. Nagpas siyang lapitan ni General Denki si General Allen upang ito ay pag-alitan. Ngunit mabilis itong pinigilan ni General Cassandra. Tumigil ka, sabi ni General Cassandra kay General Denki. Tignan natin kung ano ang dahilan bakit nagdala itong si General Allen ng isang sugatan na elf sa ating kaharian. At ano ang ninanais nito? Sabi ni General Cassandra sa mahinang tono. Habang naglalakad sila General Allen at Charlie. Si Charlie ay walang karik-reaksyon sa kanyang nakikita. Na para bang ito ay walang nararamdaman sa kanyang sarili. Nang mapansin ni General Denki si Charlie na walang reaksyon sa kanyang nakikita. Ito ay medyo humanga. Tignan mo General Cassandra. Kakaiba ang isa na iyon. Ni wala man lang karik-reaksyon sa kanyang nakikita sa loob ng ating kaharian. Masyado matigas ang elf na ito. Hindi tulad ng ibang nilalang na hindi sadyang nakapasok dito, na halos mahimatay sa kanilang nakikita. Sabi ni General Denki, si General Cassandra ay labis ang pagmamasid sa mga pwedeng mangyari. Ano ang binabalak nito ni General Allen? Bakit nga siya nagdala ng isang elf dito? Ano ang kanilang pakay? Masyado curious si General Cassandra sa kanyang nakikita ngayon habang naglalakad ang dalawa na si Charlie at General Allen. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!